Sa totoo lang talaga mga mare at pare ay wala talaga akong kagana-gana at tinatamad talaga akong mamista at magbalot. Kaso nga lang ay wala nga ho kaming mabilhan ng ulam noong tanghalian. Kaya naman ayun at nakapamista tuloy. Diyos ko day. So ayun na nga pala mga mare at pare at piyesta nga pala ngayon sa Barangay Tagay. Barangay Tabon pala at dito nga lang din yan sa aming isla. Sa totoo lang talaga mga mare at pare ay tinatamad ho talaga akong mamista dahil napagkakalakas ho talaga ng hanging habagat dito sa amin. Bali ito nga palang video na ipinapakita ko sa inyo ngayon ay bisperas pa ng piyesta ng Tabon mga mare, kaya naman kung mapapansin nyo nga ho ang dagat ay kalmang kalma. Doon na nga rin pala kami maghahapunan sa Barangay Tabon dahil naimbitahan nga kami ng isa naming kaibigan at sabi nga niya doon na nga daw kami maghapunan. At dahil bangka nga lang ang mode of transportation papunta doon sa kabilang barangay mga mare, kaya naman palagi nyo nga ho kaming nakikita na nakasakay sa bangka. Do pwede naman siyang lakarin kaso nga lang ay napakalayo at medyo maputik nga ngayon dahil madalas nga hong umulan. Kaya naman no choice po talaga kami kundi sumakay lamang ng bangka at maswerte pa nga kami ngayon mga mare dahil kung mapapansin nyo nga medyo kalma nga ho yung dagat compare mo nga nung nakakaraan, talaga namang halos araw-araw po talagang malakas ang habagat at panglalaki nga ho ng alon. Tapos ayun na nga mga mare, fast forward ay nakarating na nga ho kami dito sa Barangay Tabon at dito nga ho kami dumuong sa may Tabong Malamig. Diyos ko mga mare, bago pa nga lang dumuduong ang bangka namin, naaamoy ko na nga agad ang paborito kong minudo. Diyos ko day. Silang tatlo nga pala yung kasama namin sa bangka kanina mga mare at sila nga yung mga kumpare ni Buyok at etot nakikain na nga ho kami dito sa isa nilang kumpare na taga dito nga sa Barangay Tabon. Sold nga ang pagkain namin dito mga mare, kaya naman sabi nga namin kahit umunos nga at lumakas nga ang habagat sa kapistahan ay at least nakakain na kami yan After naman po namin kumain ni Buyok mga mare ay naglakad-lakad nga muna kami at pupunta nga ho kami doon sa may Tabong Mainit, doon nga ho sa isa naming kaibigan na na-ospital. Halos puro kabataan nga yun nakikita namin ni Buyok sa daan mga mare at sabi nga ay meron nga daw party mamayang gabi kaya siguro bandami nila Inabot na nga kami ng gabi dito sa bahay ng isa naming kaibigan sa kamustahan lamang, pero inaantay po talaga namin na tumining or kumalma nga muna ang dagat bago nga kami umuwi. Kahit anong iwas nga ni Buyok sa alak mga mare ay talaga namang nahihiya po talaga siya kapag inaalok nga siyang tumagay, kaya ayan at pag uwi nga namin ay lasing din. Ay kaya naman pala tinawag na Barangay Tagay ito. Ay talaga namang bawat kanto na aming madaanan ay meron mga naglalaklak. Tapos ayun nga mga mare at pare, pag uwi nga namin sa bahay, inadatnan ko nga ho itong si Storm na may kinakain na monay at talaga namang tirador ng monay itong aking bunso. Aba. Ay Diyos ko po anak, ay pipitong buwan ka pala. Naglalaro pa nga si Storm bago matulog mga mare. Talaga naman kala mo naman ay ginugutom ng nanani. Tapos ayun maya-maya nga lang ay knockout na nga ang bata. Kaya ayan at nagkantutulog na nga sa pagod. Kinabukasan naman mga mare at pare, araw na nga ng kapistahan ng Barangay Tabon. Wala talaga akong kagana-ganang mamista at alas 9 na yata ng umaga ay nakahiga pa kami ni Buyok. Nakalimutan ko pa nga magdala ng eco bag mga mare. Kaya naman ayan at nanghiram na nga muna ako kay Aling Aileen at sabi ko nga sa kanya ipapalitan ko na nga lang ng ulam mamaya pag uwi namin. Yan na nga ba ang sinasabi ko mga mare at pare, at inabutan na nga kami ng malakas na hangin at malalaking alon. Kaya naman sabi ko nga sa aking Buyok ay dapat maaga nga kami pumunta kasi kaninang umaga nga ay medyo kalma nga daw ang dagat. Pero mabuti na lang talaga mga mare at dadalawa nga lang kami ni Buyok na sakay ng aming bangka dahil kung marami nga kaming sakay or may sakay nga kaming iba ay talaga namang matatakot talaga ako. Kasi naman po itong bangka namin ay mabuhay talaga. Yun bang pag may ibang sakay ay tatagi-tagilid na akala mo hindi na nga babalik sa dati kapag tumagilid. Kaya pag nakasakay talaga ako dito sa bangka namin ni Buyok ang tingin ko talaga dito ay parang solo piston lamang at kaming dalawa lamang ang pwedeng sumakay lang talaga. Naalala ko nga pala noon mga mare na meron nga nagko-comment sa akin pag nakikita nga nila yung alon na bang lalaki, tas sinasabi ko na bang lalaki ng alon, tas medyo natatakot nga ako, marami nga nang baba sa akin, sabi nga nila nalalakihan na daw ba ako dyan sa mga alon na yan. Kasi po dito po sa amin mga mare at pare, yung ganyang alon na namumuti is malalaki na po talaga dito yan sa amin kasi itong aming tubig dito ay lawa lamang, hindi naman po kasi ito dagat. So ayun, after ilang minutes nga mga mare ay nakarating na nga rin kami dito sa Barangay Tabon at bangsaya na nga dahil nakita nga na marami na nga hong namimista at medyo tanghali na nga kami. Pahirapan talaga ang pagdikit ng bangka sa may pretil mga mare dahil bang lalaki nga ho ng alon, tapos ay mag-isa nga lang ho ang aking Buyok dahil wala nga ho kaming pimboy. Tapos ayun, nung nakita ko nga napadoong yung bangka ni na Madam Barit ay sabi ko nga sa aking Buyok ay tulungan nga niya dahil bang hirap nga hong bumaba, lalo na nga tapos bantatanda pa nga ho ng panakot. Ay mabuti na nga laang hani at hawak-hawak nga ni Buyok yung isang bumababa kaya hindi nga natuloy yung pagdulas. Ay talaga naman pagdating sa binalot kahit bang lalaki ng alon na talaga naman. Napakalaki
namin yung mga sakay ng bangka dahil ka barangay naman ho namin yan, kaso medyo malayo nga lang ho sa amin. At yan nga, bangka nga ho yan ni Madam Barit. Sa mga nanonood guys, kung hindi nyo pa kilala si Madam Barit, kabarangay ho namin yan at talaga namang napakamatulungin po niyan talaga. Tingnan nyo naman mga mare, ang dami niyang pinasakay sa bangka kahit alam niyang balalaki ng alon. Talaga naman pumayag po talaga siya. Dito nga pala kami unang kumain sa bahay ng mga pinsan ni Buyok, tapos sinunod naman namin yung bahay ni Paulo Abilino. Yes mga mare, sa mga hindi nga nakakaalam ay taga dito po talaga sa amin sa isla si Paulo Abilino. At kamag-anakan pa nga ho siya ni Buyok mga mare, kaya ayan, at hindi nga siya nakaligtas sa tagay. And syempre, hindi rin naman kami kinalimutan ni cousin Paulo Abilino at binigyan pa nga ho niya kami ng binalot. Diyos ko, dahil. Si Paulo Abilino, nakita namin. Isang kagatlabi naman dyan. Ito mga shota ni Ivana. O, di ba mga mare, napagkakapogi talaga ni Paulo Abilino at sa mga gusto nga makita siya ay nandito nga lang ho siya sa may barangay Tabon. Diyos ko mga mare, basta talaga may pistahan na may tagay. Bawal pa naman mag-inom ang aking buyok. Kaya naman doon sa mga hindi nga natatagayan ni Buyok, ay pasensya na ho kayo dahil yan po talaga ay nagpipigil. Sunod naman namin pinuntahan mga mare, ito nga ho mga pinsana ni Buyok at napakababait nga ho mga mare dahil napakarami nga ho naming binalot dito. Kapag kasi pista dito mga mare, hindi nga kami masyadong napapasyal dito sa may tabong malamig at lagi nga lang ho kami doon sa may tabong mainit. Tingnan nyo naman mga mare, talaga namang dinagdagan pa yung binigay sa aming binalot. Ani, ay mawiwili yata kami dito taon-taon. Hindi po kasi kami nawawala dito sa may barangay Tabon kada pista dahil halos puro kamag-anak nga ho ni Buyok ang mga nakatira dito. Alam nyo ba mga mare, kapag nga ako ay namimistay, hindi talaga ako kumakain ng marami sa iisang bahay lamang dahil syempre napakaraming ang nag-aalok sa iyo, alangan namang hindi ka kumain sa iba. Kapag po kasi pista dito sa amin sa isla mga mare, talaga namang naghahanda po ang lahat ng bahay. Sabi nga kahit walang pera ay talaga namang ipapangutang talaga yan basta't magkahanda lamang kahit papaano. Ang paghahanda kasi dito sa isla ay tradisyon na talaga na taon-taon talaga ay ginagawa. Salamat kasi talaga nila yan mga mare sa isang buong taon na maraming biyaya and syempre sa pag-iingat na mula sa taas. After nga naming mamista sa may tabong malamig, ay dumiretso na nga kami dito sa may tabong mainit dahil nandito nga yung aming mga ibang mga kaibigan pa. Nakakatawa lang mga mare kasi yung iba kahit hindi namin masyadong kilala talaga namang tinatawag pa kami at pinapapunta talaga kami sa kanilang bahay dahil pakakainin nga kami tapos ay binibigyan pa nga kami ng binalot. Pero hindi dahil sa kilala po kami ni Buyok mga mare at ganito po talaga ang ugali ng mga taga-isla. Talagang sila yung mga mapagkumbida, ganun. Kaya naman maraming salamat po doon sa mga bahay na tumatawag po sa amin para bigyan nga ho kami ng binalot ni Buyok. Ay kahit nga hindi kami nanghihingi ng binalot mga mare, alam na nga nila, alam nga ho nila na may bitbit nga ho kaming eco bag, ay yun na nga yun. Tapos ito mga mare, bahay ito ng aking friendship at talaga namang miss na miss ko nga ito dahil taon-taon talaga nandito nga kami. Abay sabi ba naman sa akin wag ko daw siyang yapusin, ay sabi ko naman ay kahit gaano kakabaho at kalansa, iyayapusin talaga kita. Busy daw kasi siya sa paghahanda ngayong pista mga mare, kaya naman daw siya ay pawisan. Tingnan nyo naman mga mare, at automatic na talaga yung binalot namin ni Buyok Minsan na naiisip ko nakakasawa rin namang mamista aba, ay taon-taon na lamang kami nandito ay. Eto nga mga kabarkada ko at mga taga sa amin mga mare, nakita ko nga na punong-puno na nga ang kanilang mga binalot at mga eco bag at pauwi na nga ho sila. Ay makikisabay nga daw sila sa aming bangka, ay kaso nga lang sabi ko nga sa kanilang mga mare, baka gabihin nga kami ng uwi. Tapos eto maya-maya nga lang ay dumating na nga rin yung pagoda sa Kati at first time nga daw itong mangyayari dito sa may barangay Tabon. Pinagbigyan nga ang piyesta dito sa barangay Tabon mga mare dahil araw-araw po talaga walang tigil ang kaulan dito sa amin sa isla.
mare ay pumunta naman kami doon sa bahay ng tiyuhin ni Buyok dahil kanina pa nga daw kami inaantay. At dito nga kami sa bahay ng tiyuhin ni Buyok nagpahinga mga mare at nagpalipas nga ho ng malakas na habagat. Masarap po kasing magpahinga dito mga mare dahil napakaraming puno nga ho sa paligid. Tapos ay sabi nga ng tiyuhin ni Buyok mga mare na si Tata Raul Punilas ay kapag daw nakita namin na ang mga puno igagalaw-galaw, ibig sabihin ay malakas pa nga daw ang habagat at kapag nga daw wala nang gumagalaw ng mga dahon, ibig sabihin ay kalma na nga daw. Tapos ayun, nung makita ko nga ho na hindi na nga gumagalaw yung mga dahon, ibig sabihin ay kalma na, kaya naman minadali ko na nga ho si Buyok na umuwi. Ay paano ba naman mga mare, mapapanis nga ho ang aming binalot, ay masasayang lamang nga, ni bandami pa naman. Nahihiya nga ako dun sa mga nakikisakay sa aming bangka mga mare dahil hindi ko po talaga sila pinasakay dahil alam nyo naman na takot nga ho ako sa malalaking alon, tapos ay parang nakakainom pa nga yung mga sasakay sa amin. Ay tingnan nyo naman ho ang kalagayan ni Buyok mga mare, talaga namang nalasing ho siya katatagay dun sa mga inuman. Ay kapag po kasi yan ay nalalasing mga mare, ay padalos-dalos nga ho ng kilos at pambilis nga ho niyang kumilos at di na nga ho niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya imbis na kami maka-aksidente, ay di kami na lamang dalawan. Tapos ay nga mga mare, safe naman ho kami nakauwi sa bahay. Kaya naman pagkarating nga ho namin sa bahay mga mare, inayos ko na nga ho sa freezer itong aming mga binalot at baka mamaya ay mapanis pa, ay sayang naman. Meron pa nga ho ako mga bahay na hindi napuntahan mga mare at nagchat-chat nga ho sa akin na pumunta nga daw ako dahil bibigyan nga daw ako ng binalot, kaso nga lang nung pauwi na nga kami, minamadali ko talaga ang aking Buyok na umuwi dahil baka mamay mapatagay pa nga, ilalo nga malasing. Hindi po kasi talaga siya makatanggi doon sa mga nag-aalok sa kanya ng tagay mga mare dahil syempre napapahiya nga ho at sabi nga ho niya ipakikisama nga daw ho iyon. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!